Ang pangarap na nagdala kay Linda sa Saudi. Isang 45 anyos na single mother ang nangarap lamang na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit sa halip na pag-asa, bangungot ang naghintay sa kanya sa ibang bansa. Ito ang totoong kwento ni Linda, isang nahi na dumaan sa mga pagsubok na hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Ang pangalang Linda ay hindi niya tunay na pangalan. Binago namin ito upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang bawat pangyayari sa kwentong ito ay batay sa kanyang sariling salaysay. Simula ng kwento. Si Linda ay 45 taong gulang. Isa siyang simpleng babae mula sa Pilipinas. Matagal na rin siyang hiwalay sa kanyang asawa. Sa loob ng halos 9 na taon, siya lamang ang tumayong ina at ama ng kanyang nag-iisang anak na babae. Noong panahong iyon, college student na ang kanyang anak. Malaki ang gastusin. May matrikula, may baon, may proyekto, at higit sa lahat, may pangarap. Pangarap na makapagtapos ang kanyang anak. Kaya kahit mahirap, nagdesisyon si Linda na mangibang bansa. Hindi para yumaman, kundi para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang anak. Habang nagpapaalam siya sa pamilya, hindi niya napigilang maiyak. Hindi madali para sa isang ina ang iwan ang sariling anak. Pero sinabi niya sa kanyang sarili, konting tiis lang. Lahat ng ito ay para sa anak ko. Ilang linggo ang lumipas. Lumipad si Linda papuntang Saudi Arabia. Punong-puno siya ng pag-asa. Sa isip niya, ito na ang simula ng bagong buhay. Pagdating niya sa Saudi, dinala muna siya sa agency sa Dammam. 2 linggo siyang nanatili roon, kasama ang iba pang masin na naghihintay rin ng employer. Araw-araw, umaasa siyang may tatawag sa kanyang pangalan. At isang umaga, dumating na rin ang araw. May employer nang kukuha sa kanya. Masaya siya. Akala niya, nagsisimula na ang katuparan ng kanyang pangarap. Hindi niya alam, nagsisimula pa lamang pala ang pinakamabigat na kabanata ng kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang malaki ang kanilang tirahan. May asawa ang employer. At mayroon silang 3 maliliit na anak na nag-aaral pa. Magalang namang tinanggap si Linda. Ngunit ilang araw pa lamang, napansin na niya ang tunay na kalakaran sa bahay. Halos wala siyang pahinga. Madaling araw pa lamang, gising na siya. Magluluto ng almusal. Maghahanda ng gamit ng mga bata. Maglilinis ng buong bahay. Maglalaba. Magpaplansa. Magluluto muli. Maghugas ng pinggan. Pagkatapos, aalagaan pa ang 3 bata. Kapag natapos ang isang gawain, may kasunod na naman. Parang walang katapusan. Minsan, hindi pa siya nakakakain sa tamang oras. Sa sobrang dami ng trabaho, pakiramdam niya, hindi na siya tao, kundi isang makina. Bukod sa mabigat na trabaho, napakahigpit pa ng kanyang madam. Lahat ng ginagawa niya, binabantayan. Kapag may maliit na pagkakamali, napapagalitan agad siya. Minsan, kahit maayos naman ang kanyang trabaho, may masasabi pa rin. Tahimik na lamang si Linda. Hindi siya sumasagot. Ayaw niyang magkaroon ng problema. Iniisip niya ang kanyang anak. Magtiis ka lang, Linda. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili. Kakaibang kilos ng lalaking employer. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may napapansin siyang kakaiba. Kapag umaalis si Madam, nag-iba ang kilos ng lalaking employer. Kung minsan, pinapahaba nito ang usapan. Kung minsan, pinagmamasdan siya habang nagtatrabaho. Sa una, inisip niyang baka nagkakamali lang siya. Pero habang tumatagal, lalo siyang hindi mapalagay. Pakiramdam niya, may masamang balak ang kanyang employer. Tuwing maririnig niya ang boses ng employer, kinakabahan na siya. Kapag inuutusan siyang maglinis sa isang lugar na sila lang dalawa, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pinipilit niyang tapusin agad ang trabaho at lumabas kaagad ng silid. Ayaw niyang mapag-isa. Ngunit hindi niya maiwasan. Dahil yon ang kanyang trabaho. Isang araw,
Umalis si Madam upang mamili. Ang mga bata naman ay nasa kani-kanilang ginagawa. Habang naglilinis si Linda, napansin niyang lumapit ang lalaking employer. Sinubukan nitong kausapin siya. Noong una, normal lamang ang usapan. Ngunit maya-maya, naging iba na ang tono. Nakaramdam ng matinding takot si Linda. Agad siyang lumayo. Naghanap siya ng dahilan upang makaalis. Mabuti na lamang, may narinig silang iyak ng isa sa mga bata. Doon siya nakahanap ng pagkakataong makaalis. Mula noon, lalo siyang naging maingat. Araw-araw ay pangamba. Hindi na siya mapakali. Kahit nagtatrabaho, palagi siyang nakatingin sa paligid. Kapag naririnig niyang pauwi na ang employer, mas lalo siyang kinakabahan. Hindi na siya komportable. Pakiramdam niya, may panganib na unti-unting lumalapit. Pero wala siyang mapagsabihan. Bago lamang siya sa Saudi, wala siyang kakilala. Wala siyang malapitan. At natatakot siyang mawalan ng trabaho. Dahil kapag nawalan siya ng trabaho, paano na ang anak niya? Paano na ang pag-aaral nito? Kaya, pinili niyang manahimik. Lumipas ang halos 2 buwan. Hindi na lamang pagod ang nararamdaman ni Linda. Kasama na roon ang matinding takot. At isang araw, habang wala na naman si Madam sa bahay, tinawag siyang muli ng kanyang employer. Hindi niya alam na ang araw na yon ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Itutuloy sa part 2. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi ng Secret Files. Sa part 2, malalaman natin kung bakit napilitan si Linda na iwan ang kanyang unang employer at kung paano siya napunta sa isang mas mapanganib na bahay.